Yan, magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time. Ayan, sige po. Before we begin our service, no, we are encouraging everyone or urging everyone to stand up and pray for one another. Ayan, para po maset yung heart natin into presence of the Lord. God bless everyone. Hallelujah! Isang malakas na palakpak sa Diyos na buhay! Risen, He's risen, forever glorified. Come on, worship the Lord!
risen, He's risen. King Jesus is alive. When we sing hallelujah, once again we sing, come on, hallelujah. Hallelujah. You've been Put your hands up, overpowered. come on and clap your hands. Then where is your sting? Let's go, hey. Conquered by the King. He's resurrected one, hey. Resurrected one, Yes, God. shining like the sun, Breaking through the fear. breaking through the fear. Victory is here, put your hands up. Victory is Sabay-sabay here. tayo sa Diyos. Victory is here Let's go, now. hey. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve our risen Savior. Risen, He's risen, forever glorified. Yes, Jesus. Risen, He's risen, in Jesus, in Jesus. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Resurrected one. You're shining like the sun. Hallelujah. Breaking through the fear. Victory is here. Let's go. Victory is here now. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve our risen Savior. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, in Jesus, in Once again, we sing, come on. Jesus. Let's go, hey. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, in Jesus is alive. Put your hands up today, come on. Pwede yung pagpag mo sa Diyos. The same power that we receive, we will worship Him in spirit and truth, come on. Sabay-sabay. Same power. Same power. Same power. That will wash the enemy. Same power. Same power. Same power lives here. Same power, that will wash the enemy. Same power, Once again, we sing, come on. The same power. Let's go, hey. same power, that will wash the enemy. Same power, lives there. We sing. His Put your hands up. Alam niyo may ilalakas pa yun sa Diyos eh. Hallelujah. O sige, today may gagawin tayo sa tahanan ng Panginoong Diyos. Sino po rito mga worshipers na pakitaas nga po yung kamay? Pakitaas po yung kamay. Sabay-sabay tayong sisigaw at sasayaw sa Panginoong Diyos. Hallelujah. And today, aside sa pagkanta, sasayaw tayo sa Panginoon. Okay po ba sa inyo? Umpisahan natin sa musicians. Come on. We sing. Sabay-sabay tayong sumayaw sa Diyos. Come on. Come on, we sing. Let's go, hey. Put your hands up. May itotodo po yung musicians. Come on. Hallelujah. Main backup singers, come on. Let's do it. Put your hands up. Jesus is risen, in
Jesus. Once again, sabay-sabay. Let's go. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, in Jesus. Hallelujah. 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 King Jesus is alive. Today is the Resurrection Sunday, so we have the urge to celebrate the goodness of God. Hallelujah. And sa tahanan ng Panginoong Diyos, lahat tayo ay nandito because of His grace. Amen po ba doon? And this morning, pwede mo pakitaas po yung kamay ng mga worshipers ni Lord. Sa ating pagtaas ng kamay, isang papuri ang ating alay sa kanyang pangalan. Isang pagpupuri na kinikilang na dahil sa kanya, may bago tayong buhay. This week is a holy week, not just by culture, but commemorating what Jesus did on the cross. What happened on that cross. It is to save everyone here. If ikaw servant ni Lord o bago ka lang na pupunta sa COG Imus, itong lugar na to ay tahanan ng mga binagong buhay. Sa pagtaas mo ng kamay, hindi ka mahihiya sapagkat Diyos ang nagbibigay sa iyo ng panibagong buhay na hindi dapat kahiyan. Hallelujah. At sinabi sa kanyang salita in Acts 2:24, but God set him free from death and raised him to life. Death could not hold him and its power. Today, we are set free. We are set free. Wala nang anxiety. Wala nang worries. Sapagkat tinuldo ka na ng Diyos na buhay. Kaya today, we will worship the Lord at His cross. At the cross, we are here standing. Not just by our own strength, but standing before the cross of the Lord, kikilanan natin siya bilang Diyos ng ating buhay. The question is, are we ready to worship God? Are you ready to believe God while standing for Him? Today, just feel the ambience of His love. Hallelujah. Oh Lord, you've searched me. You know my ways. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence, oh Lord. Your holy presence Surrounding us, oh Lord, and thank you for it, Lord God. surrounding me. In every season, Lord, there is you. In every season, Salamat, Panginoon. I know you love Once again, we declare it. I know, God. I know you love me. We sing this for Him. At the cross I found my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than Can you thank Him today this. for dying for us? You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, You go before us, Lord. You go before
love us. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. And you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross of God, at the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. And you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? 'Cause you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. 'Cause you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. 'Cause you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. 'Cause you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Yes, Lord, it is done. It is done by that magnificent name, by that beautiful name, by the most powerful name, and that name is above all names. So today, hindi sayang ang pagtaas ng kamay mo sa Diyos, because He is the most beautiful name to bless you, faithful enough to prosper you, to give you hope. 'Cause death could not hold you, the veils stole before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are rolling, the heavens are rolling. The praise of you, glory. Yours is the name above all names. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ Almighty. Yes, God. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Once again we sing. What a powerful name of God. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ Almighty. Yes, oh God. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Nobody greater than you. Nobody
than you. No one can do what you do. Your name is higher in the name of, higher in the name of Jesus. 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 Yes, oh God. We sing for Him. Jesus, Jesus. For the last time we sing, Jesus, Jesus, Jesus. No other name like Jesus. You are powerful, oh God. We worship your name. Come on, flow. Flow from His love. Acknowledge the attributes of God. Muli mong pasalamatan ng Diyos sa buwan ng Abril. He is faithful to prosper you. He is faithful to bless you once again. Hallelujah, Lord. There is no other name like you, O Jesus. Sa iyong pangalan niyo lang kami malaya, Panginoon. Sa iyong pangalan niyo lang kami, Panginoon, may identity. Sa iyong pangalan lang kami, Panginoong Diyos, naligtas, binago, pinagpala, at higit sa lahat, Panginoon, tinanggap. Salamat, Panginoon, for that abundant love, faithful enough to love us, dear God. And every time, Lord, na kami ay magkakamali, Panginoong Diyos, the Holy Spirit is present, saying, I love you. Kaya, Panginoon, sa araw, Panginoon, na ito, sa Resurrection Sunday, again, not just by culture, but commemorating our foundation, our firm foundation. Kaya ka andito kasi dahil kay Jesu Cristo. Wala nang ibang pangalan na makakadaig sa Kanya. And because of that name, you were saved. You are accepted. And you belong to Him. Hallelujah, Lord. Sa aming pag-awit na ito, Panginoon, pagsuko ang aming hain. Sa aming mga palad, Panginoong Diyos, na aming hawak ngayon, Lord God, nilalatag namin sa iyong paanan bilang pagkilala at pagsuko, Panginoon, sa kayong kadakilaan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos na buhay. Araw-araw, Ikaw ay nagmamahal at hindi nagmamaliw, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, kinikilala namin ang iyong presensya sa loob ng iyong santuario, Panginoon. At muli mong iparamdam, Panginoon, ang iyong presensya sa iyong mga tao, God. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa iyong pangalan, Jesus. Amen at amen. Hallelujah.
Imus. Yes, good morning po. I'm Ayan. Teacher Shella po from Children's Ministry and I'm with... I'm Teacher Shin po for Children's Ministry din po. Ayan. Yan. Ready na po ba kayo sa pinaka-exciting part ng ating summer this year? Yes. Sino po dito mga magulang? Taas po ang ating mga kamay. Ayan. Sino po mahilig mag-interact sa mga kids? Yan, madami na ako nakikitang volunteer. Yan. At dahil dyan, Teacher Shin, DVVS is happening this May 20 to 23 from 8 a.m. to 12 p.m. Dito lang po yan sa Church of God, Imus. And this is our chance to let kids experience fun games, new friends, and meaningful lessons from God. Yan. At ang kagandahan po dito, mga mommies at mga kapatid, ito po ay very sulit, affordable. 50 pesos lang po ang Yes. registration fee. Kasama na po yung certificate, snacks, materials, at ribbon. So very sulit talaga to, Teacher Shella. Yes, very sulit po talaga ang ating DVVS this year. And to register po, pwede po kayong pumunta sa lobby and there you will see our booth po and just approach us po. And yung DVVS t-shirt po is available na rin po with all sizes and also po we're open po for volunteers. So if the Lord is touching your heart right now, just kindly approach us outside in the lobby. Ayan. So, ano pa pong iniintay natin? So, we would like to invite everyone na yung invite nyo rin po yung mga friends nyo, family, classmate, kung sino man po yung mga kakilala nyo na mahilig sa bata. At sama-sama po tayo. Yes, Ayan. kaya naman po, see you this DVVS po VVVS. ngayong May. Ayan, Ayan. God God bless bless you po. po. Good morning, Church of God. Magandang umaga po. Kamusta po tayo? Medyo mainit na po, no? And sige po, good morning din po sa ating mga kapatiran at mga kapamilya na kasama po natin online. And so ngayon po, anong araw po ngayon? Resurrection Sunday. So araw po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So just to clarify lang po, hindi po every year na namamatay ang ating Panginoong Jesus. Once lang po yun nangyari, 2,000 years ago. At ang nakakatuwa po, lahat po tayo nagkaroon ng way para makapunta po sa langit sa pamamagitan po ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sige po, so today po is our Communion Sunday din po, kung saan po inatasan din tayo ng ating Panginoong Jesus bilang pag-aalala sa kanyang kamatayan. So, pero before we partake or participate in our communion service, I just would like to encourage everyone to examine ourselves before the Lord, kasi may warning na dapat po every time we partake or participate in the Lord's Communion, dapat po tama yung puso po natin. So, kung meron man po tayong kaaway o hindi pa pinapatawad, it's a good time para magpatawad. Kung katabi mo yan, kapatid, sabihin mo sa kanya, sorry. At kung ano man po yung mga tingin nyo na kasalanan na hindi niya pa po na hihingi ng tawad sa ating Panginoon Diyos, it's a good time din po para mag-examine ng ourselves at patuloy po nating isuko anything na hindi maganda po sa ating mga puso o ating nagagawa sa araw-araw. Let me read po 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 32. Sabi po dito, so then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment of themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when you are judged on this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned
with the word. So I encourage everyone, brothers and sisters, na while our worship team give worship to our Lord, let's continue to examine ourselves and come before in the presence of the Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure that your worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. You took the fall and taught me above all. You took the fall and taught me above all. Hawakan po natin ang mga elemento na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Yesus. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26 says, For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Let's all partake. In the same way, after supper, he took the cup. He took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's all partake. Thank you, Lord. Lord, we continue to give thanks sa kabutihan niyo, Lord. 2,000 years ago, Lord, minsan niyo kaming iniligtas, O God. Salamat. Dalangin po namin, Lord, na kayo na po ang patuloy na magpala, mag-ingat, at mangusap po sa puso ng bawat isa, O God. Dalangin namin, Lord, ikaw lamang po ang patuloy na maitaas sa aming buhay. Ito po ay aming dalangin, pasasalamat, through your name, our Lord Jesus Christ. Amen. Amen po. Alright. Sige po. Kamusta po? Medyo nararamdaman nyo na po ba yung init?
Kahapon po nasa bandang Tagaytay, Indang po kami, pero medyo mainit na po. Hindi kagaya nung mga nakaraang February at ng January, malamig-lamig pa po eh. Pero umiinit na, and hopefully and pray na wag po daw po matuloy yung El Nino o nagbabadyang El Nino sa mga darating na araw. Yung nakausap ko nga po isang farmer kahapon, ano po yun eh, marami silang santol, kukonti lang daw bulaklak ngayon dahil sa sobrang init. So I hope and pray wag na pong sumabay yung weather kasi masyado nang mainit yung mga nangyayari sa mundo po natin ngayon. Pero I just would like to encourage everyone na sabi nga po sa Biblia, ang end times po nakakatakot para sa mga unbeliever. Pero kung tayo mga Kristiyano, tapat na lingkod ng ating Panginoong Yesus, we should be encouraged. Kasi malapit na po tayong sunduin muli ng ating Panginoon, pabalik na sa kanyang kaharian. And I hope and pray lahat po tayo handa. Lagi po natin tatandaan the purpose kaya po tayo nandito sa church. Una po para makapagbigay ng glory at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. At the same time, magpalakasan, magpanalanginan. At kung meron man pong mga sama ng loob, ito po yung kailangang magtulungan po tayo at talagang magkaroon ng unity. Kasi po ang pinaka-purpose po talaga ng buong leadership ng Church of God, lahat ng kapastoral, lahat ng mga leader, lahat po tayo magkaroon ng mabuting buhay. Amen po ba? Lahat po tayo pumunta ng langit. Sana walang maiwan. I hope and pray, ito po yung prayer ko po lagi eh. Kung nasa 1,000 tayong members, hopefully and pray, more than 1,000 pa ang masave dito sa church na to. Together with our family. Ang panalangin po ng mga kapastoran po at ng mga leader, hindi lang kayo maligtas. Ang asawa nyo, mga anak nyo, pamilya nyo, mga kapatid at magulang nyo. Amen po ba? Oo, huwag niyong iiwan yung asawa nyo, ha? Ayun, biro lang po yun. Siyempre, sama-sama po tayo pagsusunduin na tayo ni Lord. But today, as I mentioned earlier, we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Minsan po may nagtanong, bakit na po namatay ang ating Panginoong Yesus, tapos mabubuhay din pala? Ano po yun eh? Isang tanong ng isang atheist o ng isang tao na hindi niwala sa Diyos. Ako pa, ayoko siyang husgahan. Maaring valid reason o valid question yung tanong niya. Bakit nga po namatay ang ating Panginoong Yesus pero mabubuhay naman pala uli? Pwede namang hindi na mamatay. Bakit nga ba? Palagay niyo po. Ang sagot po doon, una, kaya po siya namatay, malinaw po siya sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay, tayo po yung dapat magbayad noon. At yung kamatayan na yun, hindi lang po physical na kamatayan, pati yung kamatayan kung saan po panghabang buhay na pagkalayo ng tao at ng Diyos. So palagay niyo, saan lugar po yun? Sa impyerno. Ayun po, ang nakakalungkot pong sabihin, pero totoo po yun, malinaw po na sinasabi ng Biblia may impyerno. At yun po yung pupuntahan ng lahat ng tao. Pero ang good thing, huwag kayong mag-alala, may good news. Ang good news, mahal tayo ng Diyos. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos? Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po yung bugtong na anak ng Diyos? Si Jesus. Upang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So madaling salita po, ang ating Panginoong Yesus, siya po ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawan tao, nabuhay kasama ng tao, nangaral ng mabuting balita, gumawa ng mga miracles, nagpakain ng maraming tao, at tumulong sa maraming tao. Datapwat nakakalungkot, maraming tao nag-persecute sa Kanya, pinapako sa krus, at namatay. Ginawa niya po yun para tayo ay maligtas. Pero ang nakakatuwa po, hindi doon nagtatapos ang kwento. Pagdating na po ng after 3 days, ayan po, kung saan na po siya inilibing, muli po siyang nabuhay. Meaning, hindi na po nakita ang kanyang mga labi. Early morning daw po, nagkaroon ng earthquake, strong earthquake, at ang isang angel roll away the stone that covers the tomb. So, madaling salita po,
Binuksan po yan para hindi makalabas si Jesus, ha? Hindi po yun kasi buksan nyo no hindi, ang ating Panginoong Jesus po makakalabas. Pero yon ginawa po ng anghel, alam nyo para kanino? Para sa ating mga tao. Para makita ng mga apostles, ni Mary Magdalene, at ng iba pang mga apostles, na totoo ang pangako ng ating Panginoong Jesus na after 3 days, muli siyang mabubuhay. At kaya po siya nabuhay na muli, ito po yung nagpapatotoo na siya ay Diyos. He conquered sin and death para sa atin. Dahil marami pong mga founder ng religion hanggang ngayon, patay pa rin, tama? Hindi na po magme-mention ng mga pangalan, pero yung different religion, ang founder po nila hanggang ngayon patay. Ang only one religion sa buong mundo kung saan po ang founder hanggang ngayon buhay. Amen po ba? Sige nga po, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Ayan po. Madaling salta, kaya namatay ang ating Panginoong Jesus para siya na po ang tumubos sa ating mga kasalanan. At kaya po siya nabuhay na muli. Ito po yung garantiya na magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. At pagdating ng araw, pupunta tayo ng langit. So, kanina parang ang hirap sagutin yung tanong, di ba ho? Pero may purpose pala. Ang purpose, again, dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. And I hope and pray tayo, wag natin ito walang bahala. Kasi you are paid with a price. Again, you are paid with a price. Hindi ka cheap. Kung tingin ng ibang tao sa iyo, kapatid, mababa, o kaya minamata-mata ka, sa harapan ng Diyos, importante ka. You are precious sa harapan ng Diyos. That's why, ang pinambayad ng Diyos para maligtas ka, His begotten Son. Buhay ng kanyang begotten Son para tayo tubusin. So I hope and pray, mga kapatid, kung ikaw yung nanghihina o nalulungkot, hindi na ako mahal ng ex ko. Ex na yun. Huwag na tayong umasa. Ayan, hindi na ako mahal ng aking mga anak, ng aking mga magulang. Kapatid, mahal ka pa rin nila, pero may mga problema lang sila. Minsan, hindi tayo napapriority. Pero kung mahal ka man nila o hindi, itong I can assure you. This one thing I assure you. May nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ka ng Diyos, ang Ama natin sa langit. At ang gusto niya, mapabuti ka. Kung ano man sitwasyon mo ngayon, kung tingin mo, nag-iisa ka, nalulungkot ka, parang feeling mo, ikaw na lang palagi. Iniwan ka na ng mga kaibigan mo, iniwan ka na ng pamilya mo. Kapatid, nagkakamali ka. You have the best partner in the world. Kailangan lang natin siyang lapitan at kausapin. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Minsan, akala natin iniwan na tayo ng Diyos. Pero ang totoo, tayo ang nangiiwan. I hope and pray sa araw na to, may God continue to convict us and make us realize how much precious you are in His sight, in His presence. Na ngayon, kapatid, it's a good time para, Lord, oo nga, sorry, tumitingin ako sa tao, ikaw nga pala ang totoong kakampi. Itong mister ko, itong misis ko, minsan nanghihina, nagkukulang. Dapat pala ako patuloy na tutulong sa kanya kasi ikaw ang aming leader, ikaw ang aming boss. Kaya kung manghihina siya, ako tutulong sa kanya. Ganon din sa mga magulang. Lord, itong mga anak ko parang ang kulit-kulit, parang hindi magbabago, pero Lord, anak mo nga pa rin pala sila. Alam ko, Lord, babaguhin mo sila. Amen po ba? Ganon din po sa mga anak kung iniisip mo, ba't kaya ito yung magulang ko? Lagi natin tatandaan, walang perfectong magulang. Pero sila ang perfectong nanay at tatay na binigay sa iyo. Alam mo bakit? Kasi hindi ka rin perfecto eh. Di ba? Don't expect na perfect ang parents mo kung hindi ka rin perfect. Pero the more we become a child of God, tuloy-tuloy yung pagiging mabuting anak tayo ng Diyos, doon po dumadalo yung pagpapala at ang pagkilos ng Diyos. So I hope and pray, patuloy lang tayong kumapit sa Diyos at surely hindi niya tayo pababayaan. Sige po. So ang pag-aaralan po natin ngayon, isang maikling turo ng ating Panginoon Jesus sa Sermon
on the Mount, na kung saan po nangaral po siya ng kanyang mga disciple o ng mga follower. Ayan po, maraming tao na sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Actually, it was recorded in Matthew chapter 5, 6, and 7. So, pinakamahaba pong sermon na na-record po sa Bible. At ang nakakatuwa po dito, very structured. Actually, naniniwala ako, ito parang Sunday service, meron na rin mga CLDP kasi may discipleship topic din. So nakakatawa yung ginagawa ng church natin, kung ano rin ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus o tinuturo sa Biblia. So dito po, may mga sinabi ang ating Panginoong Yesus. Sa chapter 5 nga po, ito yung Beatitude. Remember yung blessed are the peacemaker, the poor in spirit. So dito po, puno ng encouragement na sinasabi, huwag kayong mag-alala, kasama nyo ang Diyos. At dito pa po tinukoy, kayo yung mga asin at ilaw na sanlibutan na to. Wow, di ba? Nakakatawa na tawagin tayo ng ating Panginoong Yesus bilang ilaw at asin ng sanlibutan na to. At the same time, dito rin po tinuro ng ating Panginoong Yesus kung ano po yung law o yung kautusan, especially po in the grace period. Prayer, take note pa, even the disciple, tinuruan ni Jesus paano manalangin. Hindi lang paano manalangin, kundi kung ano rin yung sasabihin. At ang alam niyo po, sige nga po, ano yung first phrase ng panalangin? Dahil sa tinuro ng ating Panginoong Yesus? Sige po, para narinig ko yung binanggit. Our Father in heaven. Tingnan niyo po yung prayer na yun. Very intentional, di ba? And very relational. Di ba? Binibigyan tayo ng karapatan na tawaging Ama, ang lumikha ng langit at lupa. Di ba po? So doon pala makikita natin, ang ating Panginoong Jesus, tinatawid niya ang tao patungo sa Diyos. Di ba? Ang sarap na, anak ako ng Diyos through Jesus Christ. Doon din po, after niya po maturo to, may mga bigay din po siya mga warning. Warning about hypocrisy. Warning about worrying. Di ba po? Kaya nga po, Matthew 6:33. Ano po yung Matthew 6:33? Alam niya po yan, di ba? Kasi ang ganda ng encouragement. Actually, it's not only an encouragement, it's a promise. Di ba? Pag we seek His kingdom, everything will follow. Pangako po yun ng ating Diyos. The same time, ito rin po yung narrow gate. Huwag daw po natin piliin yung wider gate, kundi yung narrow. Kaya kung minsan iniisip mo, konti lang kami dito, nasa hundreds lang. Yung ibang church, thousands and thousands. Ang usapan po dito, hindi po paramihan. Alam niyo kung anong usapan? Totoong relasyon sa Diyos. Diba? Ani natin kung libo-libo tayo pero walang presensya ang Diyos. Di baling nandito na ako sa hundreds lang, pero andun ang presensya ng Diyos. Amen po. Meron din pong warning about false prophets, and true and false disciples. Gusto ko lang pong bigyan to ng highlight, tong true disciples. Meron pala pong, palagay nyo lahat tong mga libo-libo na to, yung kanina, lahat yan, totoong disciple. Ayun po, God knows kung sino yung mga totoong disciple dyan. At yan, sinabi rin po ng ating Panginoon Diyos po na darating na po yung araw, there are people that think na pupunta sila ng langit. Sige nga po, basahin po natin, Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Sabi po dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Next po, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, ang lupit, I never knew you. Away from me, you evildoers. Nakakatakot po. Palagay niyo itong mga taong to, mga tagalabas ng simbahan o tagaloob ng simbahan? Yung mga nagpapalayas ng demonyo, nagagawa ng mga miracles, at gumagawa ng mga kakaibang mga bagay. Palagay nyo, mga outsider to o nasa loob ng simbahan? Obviously, nasa loob sila ng simbahan. But pinakilala ng Diyos,
o ng ating Panginoong Yesus, hindi sila totoong disciple. Bakit daw po? Because there are evildoers. Bagamat pwede pala yun na nagsisimba ka, pwede kang gumagawa ng mga miracles at gumagawa ng mga kakaibang mga bagay, pero gumagawa ka pa rin ng katampalasan na hindi kalooban ng Diyos. So, sino lang daw pupunta sa langit? So, malinaw po dito. And, ang mga pasok lang daw po sa langit, only those who does the will of my Father who is in heaven. So, ang nakakalungkot po dito sa mga taong to, ang foundation po ng kanilang buhay, again, ba't daw po sila pupunta? Yung mga taong pupunta ng heaven o inakalang pupunta ng heaven, ano daw po reason bakit daw sila pupunta ng langit? Sabi po dito sa verse 22 hanggang 23. Kasi akala nila dahil nagagawa na sila mga miracle, nagpe-perform na sila ng mga pagpapalayas ng mga demonyo, they thought, because of their act, pupunta na sila ng heaven. But malinaw sinabi, mali ang inyong pundasyon. Balikan po natin yung 21. Sabi nga po dito sa 21, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Kasi yung mga tao nagsabi na akala nila pupunta sila sa langit, ito po yung pundasyon nila. Bagamat tama yung wording nila, Lord, Lord, ano yung mga mali? They're doing ministry, casting out demons, performing mighty works, involved in spiritual activity. Tanong, may mali ba dyan o wala? Ang sagot po, wala. Oh, pastor, sabi mo may mali. Alam niyo po saan nagkaroon ng pagkakamali? Lahat po yan tama at dapat po natin ginagawa. Ulitin ko po, tama po yan at lahat yan dapat ginagawa. Ano po yung naging mali nila? Doon na po sila nakabase sa ginagawa nila. Akala nila kaya sila pupunta sa langit dahil nagagawa nila ang mga bagay na to. Mali po yung pundasyon po nila. Remember, ang pundasyon po, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Because they perform religious ritual activity without the proper foundation. Mali po ang puso nila. And I hope and pray sa atin natin yung puso natin. Tama ba yung puso ko, yung pagsisimba? Tama ba yung puso ko pag ako nagpipreach, nag-worship, nag-usher, o gumagawa ng ministry kay Lord? I hope and pray tama. So ang title po ng pag-aaralan natin today, what are your standing on? O ano ang kinatatayuan mo ngayon, kapatid? Palagay nyo, kapatid, yung upuan na yan, pag tumayo ka dyan at tumalon ng 10 beses, hindi yan masisira. Kung payat ka, maaaring hindi, di ba? Pero kung medyo chubby, medyo healthy, naku, pastor, baka isang talon ko lang dito, bagsak na. So, kailangan po natin ng isang matibay na pundasyon, which is ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga. But before we continue po, let's come before the Lord po in prayer. Father God, salamat. Salamat po sa araw na to. Salamat po sa patuloy niyong pagkilos, paggalaw po sa buhay ng bawat isa. Lord, wala pong maitatago. Walang lihim na maitatago sa iyo. Lahat ay hayag. At patuloy po namin hinihingi ng tawad lahat ng aming mga kasalanan. Sorry Lord kung may nagawa, nasabi, naisip kami ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Lord, patawad. At dalangin po namin, Lord, continue to shower your grace, your mercy, your love, your presence in our midst, O God. Lord, kayo po ang nangako, 2 or 3 gather in your name, you are in our midst. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. All of these things, we give thanks in Jesus' name. Amen. Sabi po dito sa tutuloy po natin yung mga verse. Just to clarify lang po, anong araw, nung sinulat po ito, walang mga chapter and verse. Ginagawa lang po ito para sa ating panahon na ngayon, para madali po nating hanapin yung mga passages and story. Pero when Matthew wrote this letter, o this gospel, tuloy-tuloy lang po ito. So to continue po, sabi po dito sa sumunod na verse, Matthew chapter 7, verse 24 to 27, therefore, everyone who hears these words
of mine and act on them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Verse 26, and everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, and it collapsed. Was great. Nakakalungkot. Pero maganda po yung unang passage. So, madaling salita po sa Tagalog, may dalawang daw tao. Isang wise man at isang foolish man. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, you're a wise man o wise woman? Oh, dapat walang foolish sa atin. Ako, huwag natin pipiliin yan. Ang ginawa daw, pareho daw po may ginawang bahay. Halos parehas. Pareho sila may second floor, parehong kulay puti. Pero, pareho yung mga materials. Maaring may bato, may glass, at may concrete. Pero ang pinakaiba daw, yung wise man, saan daw po niya nilagay ang pundasyon niya? Sa rock. Sa concrete. Pagkatayo daw po ng bahay, dumating daw po yung yung ulan. Malakas na ulan. Take note pa, bumusang ulan, bumaha, at malakas na hangin. Isipin niyo yun, parang Cavite lang, di ba? May bagyo na, malakas pa yung hangin, may baha pa. Ano ba yan? Di ba? Ganun na po yung naranasan ng wise man. Pero nakakatawa, yung bahay hindi natinag. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, hindi natinag? O, yun ang wise man, hindi natinag. Pero ito daw, foolish man, nagtayo din. Same na bahay. Kung second floor, parehas din daw yung mga materials, concrete, kung may glass, at may kahoy, everything. The only difference, iba daw yung foundation. Saan daw po nagtayo yung second man, yung foolish man? Sa sand. Nakakalungkot. Mabuhay. So, dumating nga daw po yung ulan. Take note pa, itong ulan na to, pareho dumating. Kumbaga, hindi lang magkasabay yung sinabi, pero pareho dumating doon sa dalawang bahay. Iisa lang yung ulan. Magkaibang bahay, magkaiba yung gumawa, at ang nakakalungkot, magkaiba ang output. Isang hindi natinag, at isang na-wash away. So, I hope and pray, mga kapatid, ito yung patuloy nating pagbulayan. Nasaan ba yung pundasyon natin sa Panginoon? So, ang point 1 po natin, the right foundation is hearing and obeying Christ. Meaning daw po, ito yung mga talatang binasa natin, hindi lang daw po nakikinig, kundi ginagawa. Sige nga po, sa mga sino nag-C2S dito? Anong chapter and lesson yung walk the talk? Oh, nasa module 4 yun, di ba? I believe nasa lesson 2 o lesson 3. Sayang, wala kasing prize. Anyway, so, dapat po, hindi lang po pala pinapakinggan. Dapat, ginagawa. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat ginagawa. Ayan po. So, ang right foundation po, dapat po ginagawa. And always remember po, a secure life begins with surrendered obedience. Hindi lang po atin lang ng attend. Dapat po may paggawa. Kayo po ba matutuwa? Ako nangangaral. Sabihin ko, dapat maging mabuti ka sa kapwa, mapagmahal. Pero hindi nyo nakikita sa sarili ko. Matutuwa kayo, hindi. Baka sabihin nyo sa akin, hipokrito, di ba? Nangangaral ka na maging mabuti. Ikaw pala, hindi mabuti. Kapatid, always remember, pag pinakilala mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga katrabaho, you're a Christian, you're already declaring you're a child of God. And I hope and pray, iwasan na natin yung mga kasalanan. Tama na. Lord, ayoko na nitong kasalanan. Itong paninigarilyo, itong pag-iinom, ayoko na. Tigilan na natin. O yung mga hocus-pocus sa trabaho, hocus-pocus sa mga negosyo. Lord, ayoko na. Dapat
nasa tamang daan na ako? Kuha po ba natin? So, hindi dapat po simba lang tayo ng simba. It should be practice. Dapat po may transformation. The issue is not information, but transformation. Di ba? Anin kung ang galing-galing mo sa Bible. Di ba? I know, sa social media, nakikita nyo, ang daming tao ang gagaling sa Bible. Tama, mali? Pagalingan pa nga po yung iba eh. Ako nga, may kilala, lakas mag-persecute sa mga Christian eh. Ang daming kabisadong verse. Pero pag nagmura, wagas. Ang lutong. Di ba po? Doon pa lang makikita mo, nandiyan ba yung presensya ng Diyos? Kung manghamak ng tao. Doon pa lang po makikita natin talaga, ayoko nang manghusga sa Kanya, pero I let God be God sa buhay niya. Kasi lagi po natin tatandaan, always remember kapatid, binilaan na tayo ni Jesus, na ating Panginoon. In end times, there will be a lot of false prophet, false teachers. Paano natin malalaman kung sila ay false teachers and false prophets? Sa pamamagitan ng bunga. Again, sa pamamagitan ng bunga. Ano yung bunga? Diba? Huwag na tayong lumayo. Fruit of the Holy Spirit. That people or that person should have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. And faithfulness. Mga batang Sunday School, ang daming nakakasagot. Praise God. So dapat yun ang makita sa buhay ng isang nagpapakilalang preacher o pastor. Di ba? Yung fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. So ito, hindi lang po sa mga pastors and preachers, dapat lahat po tayo may fruit of the Holy Spirit. And I encourage you, brothers and sisters, yung binanggit ko kanina, memorize it. Memorize it. Para sa gayon, patuloy nating ipamuhay. Dapat palagi may love, may joy, may peace, may patience. Diba? May kindness. In time of difficulties, di ba? Pag, Lord, yung pasensya ko naubos na. Give me kindness, Lord. Help me. Basta maging totoo lang tayo sa Diyos, I assure you, kapatid, hindi tayo pababayaan. So dito po, itong transformation, ano ba dapat ang nakikita sa atin? Ang kanina, ang sinabi na po, ang tanging papasok lang sa langit, sige po, balikan natin. Sige, lagpasan na lang po natin. Sa 21 po, sabi dito, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of the Father who is in heaven. So tanong, ano ba yung will ng Father? Aside dun sa, syempre, dun sa fruit of the Holy Spirit. Pag sinerge niya po sa Google o sa Bible kung ano yung will ng Father, minsan po binanggit ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 6 verse 40, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life and will raise them up at the last days. O last day. Wow. So ang will pala ng Father, kasi maraming mga false teachers and false prophet, ang will ng Father, i-treat nilang si Jesus bilang tao lang, tao. Wala po yung makikita sa Bible. O ang will ng Father, dapat nagpa-pray ka 5 days, 5 times a day at ganito yung, yung prayer. Wala rin po sinabi yung ganun yung Bible. Ako nga po, kung if you pray more than 5 times, so be it. Walang problema doon. Pero ano ba yung Father's will? Maling na po dito ang Father's will, tayong mga anak niya, tumingin daw kanino? Kay Jesus Christ. At manampalataya. Pag sinabing tumingin at manampalataya, doon na natin susuko ang ating buhay. Na siya na ang ating Lord and Savior ng buhay natin. Hindi kagaya yung kanina, di ba? Yung iba, gumagawa ng mga miracle, gumagawa ng mga ganito, pero ang pundasyon ng kanilang buhay, di ba? Remember? Hindi ba, Lord, gumawa kami ng ganito? Sino yung tinataas nila? Sarili. Lord, di ba? Nag-preach ako palagi every Sunday. Di ba, Lord, tumutulong ako sa maraming tao. O nire-rephrase ko lang po, ginagawa ko lang modern.
Hindi daw po yun ang valid. Hindi yan ang valid. Ang valid po, kaya tayo pupunta ng langit. Kapatid, I have only one reason. Dapat sasabihin ko to later, pero ayoko na kayo pag-isipin pa. I have only one reason kaya ako pupunta ng langit. Alam niyo kung ano? I have only one reason kaya ako pupunta ng langit. Napakalinaw, John 3:16. Pupunta ako ng langit dahil mahal na mahal ako ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino man sumampalataya sa kanya, which is ginawa ko, sumasampalataya ako sa kanya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige po, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Pupunta tayo ng langit dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Pupunta tayo ng langit dahil iniligtas na tayo ni Jesus. Tayo dati makasalanan pero iniligtas na tayo ni Jesus Christ. Ang kailangan lang natin gawin, manampalataya. Pagsisihan natin mga kasalanan at manampalataya sa Kanya. Hindi yung mga sasabihin mo pa kay Lord na, oh Lord, tagal-tagal ko nag-ministry. Oh Lord, ito yung ginawa ko. No, wag. Kasi pag yun ang sinabi mo, pagdating ng langit, I assure you, kapatid, it's not a key. It's not a passport. Hindi tayo aabot. Hindi ko kayo di-discourage na pumunta na langit. Actually, ini-encourage ko nga kayo. Pero sa tamang pamamaraan. Again, tama lang po gumawa ng mabuti. Hindi ko sasabihin kay Lord, Lord, pupunta ako ng langit kasi ang dami ko natutulungan. Lord, pupunta ako ng langit kasi nagpe-pray ako palagi. Tsaka itong Bible, nabasa ko na ito mula Genesis hanggang Revelation. Palagay nyo, i-accept yun ni Lord? Never. Never. And I hope and pray mga kapatid, ganun tingin tayo. There's only one reason kaya tayo pupunta ng langit. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sumunod po. Ito po yung another illustration po ng salvation, John 14:15, bago yung 16. Tingnan niyo po kung paano daw maliligtas yung tao. Good illustration. Sabi po dito, verse 14, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, tansong ahas daw po to. So the Son of Man must be lifted up that everyone who believes may have eternal life in Him. So kung alam niyo po itong story ni Moises, minsan daw po, habang nasa wilderness sila, dahil matigas ang ulo nila, pinahintulutan ni Lord na yung mga ahas sa ilang, matuklaw sila. At ang nakakalungkot, hindi lang sila nakakasakit, namamatay. Kaya nagsisi yung mga Israelite, humingi ng tulong kay Moses, si Moses humingi ng tulong sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, our Father in heaven, sige Moses, gumawa ka ng tansong ahas, take note po, para siyang rebulto, sa isang pole, at itaas mo yan. Sa lahat na makahagat ng ahas, ang kailangan lang nilang gawin, tumingin at manampalataya. Amen po ba? At ang nakakatawa po doon, pagtingin nila at nanampalataya, nawawala yung lason, yung venom, at nagkakaroon ng miracle. Kaya if people saying, oh, totoo ba yan? Mananampalataya ka lang, maliligtas ka na? Yes! Mananampalataya ka lang, maliligtas ka na. Yung mga natuklaw ng ahas, hindi yung hindi. Titingin ako, mananampalataya, pero tuturo ako ng anti-venom o ng gamot. No. Ang ginawa lang po nila, nanampalataya at gumaling. Kuha po natin. So, ganun ka rin maliligtas, kapatid. Not through good works, but by the grace of God. Always remember, salvation is a free gift. Again, salvation is a free gift, walang bayad. Binibigayan niya ng Diyos sa mga taong handa magpakumbaba at tanggapin ito. Yun lang ang kailangan natin gawin. Magpa-thank you, Lord, salamat. Salamat. Hindi lang dapat nakikinig sa sermon, dapat pinapatayuan natin sa buhay. Pinapatunayan natin sa buhay. So kung si Jesus Christ po, ang Lord and Savior natin, ibaba na natin yung mga ego natin o yung self-righteousness natin. Always remember, kaya ka lang naligtas. Kapatid, one reason. Pinili ka ng Diyos. Nahabag ang Diyos sa iyo, pinatawad ka niya, minahal ka niya. At inaring anak.
at gusto ka niyang idalin sa langit. At nawa, yung pagmamahal na yun ng Diyos sa atin lahat, i-share mo rin sa iba. Ay Lord, ang kulit-kulit ng asawa ko eh. Lord, ang kukulit na ng mga anak ko eh. Lord, ang kulit na ng kapitbahay ko. Ako naniniwala, minsan kaya yung pinaparanas ni Lord sa'yo, alam mo bakit? Sabihin mo bakit? Kasi makulit ka rin. Tama. Minsan, pinapakita ni Lord yung kahinaan din natin. Pero dahil sa kahinaan mo pa rin, pinili pa rin ng Diyos, patawarin ka. Pinili pa rin ng Diyos na mahalin ka at magpasensya. And I hope and pray, same grace, same love, maibahagi natin yan sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. At nawa, patuloy nating encourage ang bawat isa. Lord, oo nga, ba't ba kami nag-aaway palagi ng asawa ko? Ba't ko ba palaging gustong sabihin, tama ako lagi? Eh ano kung tama ako lagi? May award ba? Wala. Ego. Sino nanalo? Pag ganoon. Kalaban. Di ba? Pag ego na nananalo, kalaban. Patuloy lang tayo magpakumbaba at ipamuhay itong love na binigay sa atin ni Lord. Amen po ba? Sino dito mahal ni Lord? Sino mahal na mahal niya si Lord? O mahalin mo rin yung kapwa mo, kapatid. Di ba? Amen. Sabi sa Bible, ang hindi nagmamahal sa kapwa ay hindi nagmamahal sa Diyos. Sabi nga ni Apostol John, paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos na hindi nakikita kung hindi mo kayang mahalin ang taong nakikita? Ang ganda ng ilustrasyon, no? Paano mo sasabihin sa sarili mo na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Samantalang yung nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Kaya kapatid, kahit tayo nandito sa church, kahit tayo nagbabasa ng Bible, we should be sanctified. Pag sinabi pong sanctified, hindi man po agad perfecto eh. Dapat from one glory to another glory. Kung dati kang nagkikismis ng 12 hours a day, o yung pagkikismis mo, 3 hours na lang. And I hope and pray, wala na talaga. Amen po ba? Ayun, maraming mga nanay napapangiti. Ito yung katabi ko yan, no? Hindi, joke lang. Lahat po tayo diyang guilty at ito yung kailangan nating ihingi ng tawad kay Lord. Lord, oo nga, titigilan ko na yung mga hindi magagandang gawain. Next point po, the wrong foundation without regeneration. Remember the foolish man? And a busy spiritual life can still hide a bankrupt soil. Minsan daw po yung bahay natin parang maganda. Sabi ko nga po sa inyo, yung kanyang ilustrasyon, yung bahay po maaaring parehas na parehas eh. Salamin pa, maaaring tinted pa, maaaring may aircon pa. Kuha po natin, ang ganda-ganda ng bahay. We are being privileged na makapunta po dito sa isang executive subdivision dito sa atin sa Imus. Sabi ko nga sa misis ko, sana, I hope and pray, magkaroon din tayo ng ganyang kagagandang bahay. Amen po ba? Pero kung hindi man dito sa lupa, sure na po yon sa langit. Talagang mga mansion pa po yan. Pero yan daw po, yung pundasyon ng bahay, hindi yan nakikita sa panlabas. Alam niyo kung saan po nakikita? Sa ilalim po. Kaya nga po, dito po sa verse 26, and describe the foolish builder who hears the word but does not act on them. Parang nakinig ka lang ngayon ng sermon. Pag uwi mo, mura ka pa rin ng mura. Ano ba yan? Tatamad nyo. PI ang kapitbahay na yan. Excuse me for the word. Pero I hope and pray, graduate na tayo dyan, kapatid. Ako po'y dati, malutong palagi ako magmura. Pero sa biyaya at grasya ni Lord, tinanggal po yan ni Lord. May posible sa Diyos po. Ang kailangan lang natin magpakumbaba. Kasi po pag hindi tayo magpapakumbaba, mahirap po yan. Alam niyo yung good example po ng isang pagpapakumbaba? Yung storya po ng rich young ruler. Kasi itong rich young ruler, marami na po siyang ginagawang mabuti. Sige po, balikan natin. Mark chapter 10, verse 17 to 22. The rich young ruler had morality. Hindi ko na po babasahin pa. Ito na yung summary.
Mark 10, verse 17 to 22, the rich young ruler had morality, sincerity, and religious respectability, yet he walked away from the Lord Christ because his true foundation was wealth. So, sige po, sa mga hindi nakakaalam, ang storya po dito, isang daw mayaman na lalaki, rich young ruler, lumapit kay Jesus, Lord, how can I inherit eternal life? Sabi ni Lord, gawin mo yung commandments and everything. Sabi nung rich young ruler, Lord, nung bata pa lang ako, ginagawa ko na yan. Ginagalang ako ang aking ama, sumusunod ako sa kautusan and everything. Natuwa ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng ating Panginoong, isa na lang, kulang. Ano daw po yung kulang? Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, yung pinagbilan, bigay mo sa mga mahirap, at sumunod ka sa akin. Nakita ng Diyos ang kanyang puso. At yung puso na yon, kinalenge ni Lord. Kasi sabi niya, gusto niya magkaroon ng eternal life. Which is, technically, hindi rin kinalenge. Yun talaga ang requirement. Submission kay Jesus. Di ba? Surrender and follow Jesus Christ. Unfortunately, alam na po natin yung history o yung istorya. The rich young ruler, yumuko at lumayo. Bakit po? Sabi ng Biblia, mayaman daw tong rich young ruler. Hindi niya kayang bitawan ang kanyang kayamanan. I hope and pray mga kapatid, kung ano man yan, kung hindi ka man mayaman, or anything na binibigay sa atin ni Lord, na kailangan nating isuko, relasyon man yan, vices man yan, o anything na nakakasagabal sa pag-ibig ng Diyos sa atin, we should surrender it kay Lord. I'm not saying, gayahin natin yung ginawa nung sinabi ni Jesus. No. Yun, binigay lang yun ni Jesus for a specific person. Pero kung gusto nyo ibenta yung yaman at ibibigay sa mahirap, open po yung bahay namin. Ayun, biro lang. Wala nakakuha ng joke. Ayun. Nag-joke po ako. Ayun. Sabi ko po, pag may mayaman na gustong tumulong sa mahirap, hindi. Biro lang po yun. Bigay natin po sa mga mahirap o sa mga nangangailangan. Ako po natutuwa sa Church of God, especially here in Imus. Ang dami pong generous people. At nakakatuwa po na bibless po, lalo na po yung mga kapatiran na nangangailangan, lalo na po yung mga worker na mga masisipag. And may God continue to bless you and your heart and your mga source of income. Bless you more po sa mga taong generous. Anyway, sige po. So sa madaling salita mga kapatid, kailangan po nating surrender. So ano ba yung mga nito, itong mayaman na to? Una, self-righteousness. Good work, tradition, emotion, success, religious reputation, family heritage. At yung pinakahuli, lahat ng tao nagsasabi niyan, mabait naman ako. And everything on it, sabi, hindi tayo maliligtas dyan, kapatid. Lagi natin tatandaan, some people treat salvation like Wi-Fi. Akala natin, pag malapit na daw tayo sa Wi-Fi, connected na. Palagay nyo yung cellphone nyo, pag nilapit natin sa router, connected na. Hindi pa, di ba? Ano yung kailangan? Password kay Kuya Faith. Kuya Faith. Ayun, biro lang. Kailangan may password. At yung password na yun, patungkol, papuntang langit, walang iba, si Jesus Christ. Huwag mong iisipin, porkit nasa church ka na, connected ka na kay Lord. No. Para maging connected kay Lord, kagaya ng Wi-Fi, may password yan. At yung password na yun, dapat alam po natin, nasa atin. And hindi porke, take note sa mga bataan, hindi porke may Christian playlist ka, save ka na. No. Baka alam mo, uy, gaganda ng playlist ko, save na ako. No. Again, ang totoo makakapag-save lang sa atin, si Christ, our relationship. Stop trusting your church attendance. Stop leaning on family faith. Hindi porket matagal na kayo sa church, akala mo save ka na. No. Dati narinig na rin ako, since birth, pastor, Christian na ako. Okay. Kaya daw siya Christian kasi pangalan niya Christian. Ayun. Ayun, at least mas maraming tumawa ngayon. Stop assuming activity equals salvation. So, hindi porket busy ka sa church, save ka na. Again,
It's a personal relationship. And third and last point, the storm will reveal every foundation. Itong storm na to, ano yan? Maaaring mga problema. At ang nakakatakot na storm, alam niyo kung ano? Yung Judgment Day. At hopefully, pagdating ng Judgment Day, makakatayo ka, kapatid. You stand because you have a good foundation. What you stand on in private will be proven in public. Kaya kung inaakala mo, wala naman nakakakita, nagkakamali ka. Kung akala mo, pwede ako mandaya. Yes, hindi ka nakikita ng boss mo, ng mga katrabaho mo, pero si Lord, again, hindi mo madadaya. Pwede kang magsinungaling sa maraming tao, kapatid. But again, ang nakakatakot yan, pag yan ni-reveal ni Lord in public, huwag mo nang hayaan, maunahan ka ni Lord. Ngayon pa lang, ihingi mo na ng tawad. Lord, ayoko na ng ganitong buhay. Remember, storm come to both wise and foolish. This include trials, temptations, suffering, loss, death, at again, yung sabi ko nga kanina, final judgment. Hopefully and pray, kapatid, pag dumating na yung bagyo ng buhay, isang malakas na bagyo ng buhay natin, matatag tayo. I've been a 30 years Christian na. 30 years ago, when I first accepted our Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. At marami na po akong makakakilala, nakakalungkot, tumalikod sa kanilang pananampalataya. And I hope and pray, magbalik loob sila kay Lord. Especially yung mga kakilala namin, we continue to encourage them and time to time in a message, kamusta ka na? And I hope and pray, kapatid, kung meron ka rin mga kaibigan na gano'n, hindi yan nagcha-church, huwag na nating pansinin. No. Remember, ilan daw po yung hinanap ni Jesus, yung parable of the sheep? The lost sheep? Ilan? Iiwan niya yung siyam na putsyam para hanapin lang ang isa ka doon, kapatid. Hinanap ka ni Lord. Pinili ni Lord, dinala ka niya dito sa kanyang kaharian, sa kanyang presensya. And I hope and pray, ganun din yung heart natin. O nga no, si brother, si sister, hindi ko na nakita. Ma-check ko nga. Ipag-pray ko nga. Minsan kasi nagiging judgmental na tayo di ba? I hope and pray ito yung mawala. Pag nakita natin nanghihina ang kapatid at napapalayo, pray! Pray and pray. Napaka-importante yun. Kasi alam mo bakit, kapatid? Marami rin nagpe-pray sa'yo. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang ang mga leaders, mga pastor ng church na to, Lord, itong kapatid na to makulit pero I'll pray for him. I'll pray for her. I want him, her, and his family be saved. Kuha po natin. Amen po ba? And I hope and pray, hindi lang po yung trabaho ng mga pastor at mga leader. Trabaho po natin lahat po yun, mga kapatid. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, trabaho mo yun. Trabaho mo, manalangin sa kapatid. Pwede sabihin mo, manalangin ka sa kapatid. Sa kapatid, sa kapamilya, sa lahat ng kakilala mo. Kailangan natin yan, especially nowadays. And the difference is never storm, it is the foundation. Always remember, kapatid, pare-parehas lang yung kasi minsan inaakala natin, mas mahirap yung problema ko kaysa sa kanya, kaya ganyan. Hindi po. Minsan, kung alam nyo lang, mas malaki pa problema noon. Ito pa, isang sekreto ng mga mayayaman. Pero sekreto lang po natin to. Total, mayaman naman po kayo, so share ko na rin. May kakilala ko po yung kakilala namin yung isang transport, mga buses dyan sa Cavite City. I believe sa Ulog. St. Anthony. May mga Christian po siya, may mga lumalapit na mga tao, nagsasabi, nangungutang, nagsasabi ng mga pangangailangan. Minsan nga daw po, 20,000 lang, gusto na magpakamatay. Dok, tulungan niyo naman po kami, ganito, ganyan, na problema kami, everything. Gagawin niya, pagpe-pray, kung merong may tutulong. Pero lagi rin daw, bago sila tumulong, pagpe-pray niya muna. Kung kalooban ni Lord. Siyempre, di ba? Kung lagi kang magbibigay, dapat good steward din. Pero ito yung sikreto.
Ang sikreto niya, alam mo, hindi pa po ako ng pastor pero ayun, sabi niya, alam mo, Brother George, itong mga taon na to, na problema, 20,000, 50,000. Kung alam lang nila, ang problema namin, millions. Again, millions sa mga bangko. Kung akala niyo mga mayayaman walang utang yan, may mga utang din yan, especially sa mga negosyo. At ang mga pag-uusapan dyan, 6 digit, baka nga yung iba 7 digit. At lalo na kung sobrang laki na, 8 and 9 digit na. Grabe, no? So kung ikaw, 100,000 pa lang ang utang mo at gusto mo na magpatiwakal, mas marami pa pong tao na problema na mas malaki pa sa'yo. Huwag mong isipin niyan, kapatid. May pag-asa. May pag-asa sa Diyos. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, may pag-asa sa Diyos? Amen. Amen. Ay, malapit na po tayong matapos. And the house on the rock stood because it was anchored. Anchored kay Jesus. Palagay niyo po, may nakapasok na sa langit. Ito po, share ko po palagi. Siguro yung iba narinig na ako yung nag-share ako nito. I'll try na mapabilis na lang po. May nakapasok na po sa langit. Alam niyo kasi sino po? Isa po dito, yung isang tip, isang magnanakaw. Share ko po, yung unang magnanakaw daw po, nakatabi ni Jesus Christ, sabi kay Jesus Christ, Jesus, kung totoo kang Kristo, totoo kang Messiah, iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo rin kami. Tanong po, kilala niya si Jesus? Hindi. Kilala, alam niya ang pangalan. Pero, tanong, tama yung pananampalataya? Hindi. Hindi po. Mali. Kung ikaw ang Kristo, andun yung pagdududa. Sumunod, iligtas mo kami. Nag-utos pa. Pero tingnan niyo po yung pangalawang kriminal. Habang nakapako rin siya sa krus, sabi niya doon sa isang kriminal, tumahimik ka. Kaya tayo napako sa krus dahil tayo makasalanan. Pero si Jesus, walang kasalanan. See the difference? Yung isa full of pride, nag-utos pa. Pero ito, mapagkumbaba, inamin niya isang makasalanan. Ito ang mabigat po sinabi niya. Sabi niya, habang nakapako, Jesus, alalahanin mo ko sa iyong paroroonan. Jesus, alalahanin mo ko sa iyong kaharian. Alam niyo po, ano sagot ni Jesus sa kanya? Ang sagot sa kanya ni Jesus, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Ngayon din, sasama kita sa paraiso. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon po. Nakakatuwa po, ang ginawa lang po ng isang lalaki, yung isang magnanakaw, inamin niya isang makasalanan, inamin niya po na kailangan niya ng tulong kay Jesus Christ. At ang nakakatuwa po, sabi niya, alalahanin mo ko sa iyong paroroonan, alalahanin mo ko sa iyong kaharian. A simple prayer na galing puso. A simple but powerful answer. Ngayon din, sasama kita sa paraiso. So tayo mga kapatid, ngayong umaga, God wants us to put our foundation. Not through ourselves, not through religion or any practices, religious practices, but through Jesus Christ. At yung pananampalataya na yan, dapat po nagbubunga. Meron pong kasamang gawa. A good example po, a building inspector does not test the paint first, he checked the footing. Ito po yung kanina, di ba? Yung dalawang lalaki nag-build ng bahay. Pag may inspector daw yung mag-check, hindi daw po yung aesthetic ang i-check, kundi yung foundation. At pagdating ng end times, ganun din daw po ang Diyos. God is not impressed by surface polish in the soul. What is important is underneath. If it's collapsing. Pero if we have a good foundation, nawa, ang panalangin natin, magkaroon tayo ng firm foundation sa Diyos. And Lord Jesus, ang application po nito, every time we suffer, we should run deeper in Christ. Every time we have success, stay humble in Christ. In communion, examine our heart honestly. And today's resurrection, our hope shall be stand in the risen Christ alone. Because He is risen. Lord Jesus Christ is not merely teaching us how to build better lives. What Jesus teaches us
He is revealing that He Himself is the only true foundation. Kaya kapatid, kung nakikita mo ngayong sarili, oo nga, Lord, tagal-tagal ko na pala sa church, ngayon ko na-realize, sa gawa ko pa rin ako nakabase, nagpalit lang ako ng religion. Lord, ikaw na po maging pundasyon ng buhay ko. Na dumaloy ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa amin. Another thing po, Romans 5:8, sa mga illustration na lang po to. But God demonstrates His own love for us in this, while we're still sinners. Kailan daw po namatay si Jesus? When we are sinners, Christ died for us. Hindi tayo naligtas nung tayo naging mabuti. Again, hindi tayo naligtas nung tayo naging mabuti. Akala mo kasi, Pastor, hindi ako maliligtas hanggat hindi ako mabuti. I assure you, hindi ka magiging mabuti, hindi ka magiging perfect kasi nasa imperfect world ka. Saved ka na nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Pero yung salvation na yon, malinaw sinasabi ni Jesus, dapat po nagkakaroon ng bunga. Doon po, good works will follow. Kaya nga dapat ang pundasyon po natin, ayan sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Remember, you cannot have another foundation beside Jesus Christ. Again, Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, for by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is gift of God, not by works, so that no one can boast. Linawin ko lang po dapat po magkaroon ng bunga. Good works. Ito po yung verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared advance for us to do. Tanong, para maligtas, kailangan ng good works o hindi? Hindi. Pagligtas na, dapat magkaroon ng good works o hindi? Dapat. Kuha po natin. So, again, kapatid, ikaw sinner, humingi ka ng tawad kay Lord, save ka na. At yung salvation na yan, ang kasunod na niyan, sanctification. Dapat magbubunga. Amen po ba? Last few things na lang po. Return to your first love, kapatid. Repent of our half-hearted Christianity. Rebuild areas that are compromised. Magbalik loob tayo kay Lord. In Christ, our true foundation. Ito yung tanong natin sa sarili natin. Is Christ is my true foundation or I have slowly shifted to the sand? Kapatid, kung tingin mo hindi solid kay Christ, balik loob tayo kay Lord ngayon. Ayan po. Last few question. How long have you attended church? Maring tanong mo yan sa sarili. How active are you in ministry? How moral are you? Hindi ito yung tamang question, kapatid. Pero importante po ito Ang tamang question, what are you standing on? I hope and pray, kapatid, kaya ka nagmi-ministry kasi mahal mo si Jesus. Mahal mo si God. Kaya ka nag-share ng Word of God dahil mahal mo lang Diyos. Kaya mo gumagawa ng mabuti, kaya nagbabasa ng Bible at gumagawa ka ng mga ministerial work kasi mahal mo si Lord. Because one day, the final storm will come. Malapit na po ang Judgment Day, kapatid. And ito na po yung papabaon ko sa inyo, kapatid. And on that day, only what is built on Christ alone will remain. Kapatid, I encourage everyone, habang ang ating worship team nagbibigay papuri sa ating Panginoon Diyos po, patuloy tayong magnilay. Sige po tayo lahat. At patuloy po tayong dumako po sa presensya ng Diyos at manalangin po sa ating Panginoon Diyos po. Yes, Lord. We need you, God. We need you, Lord. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Yes, Lord. Jesus. My hope is built on nothing less than Jesus' blood in righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, O Lord. Oh, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of. For the last time we sing, Christ alone, our cornerstone. Christ alone, cornerstone, weak made strong, Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin, O God. Lord, salamat po sa kaligtasan. 2,000 years ago, niligtas niyo na po kami, O God. At dalangin namin, Lord, continue to work in our lives, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, lahat ng aming mga narinig, lahat ng aming pong mga natutunan sa umagang ito, O God, ay patuloy po na aming ipamuhay, O God. Tulungan niyo po kami maging wise man, Lord, gaya ng aming natutunan. Na kami po ay magbibuild ng aming pundasyon. Hindi kung saan man, Lord, kundi po sa rock, sa isang konkretong lugar, kundi Ikaw lamang, Panginoong Yesus. Na ang aming buhay, Lord, ibibigay po namin sa iyo ng buong buo. God, patawad po kung nung mga nakaraan, Lord, tumitingin kami sa sarili po namin karunungan, sa sarili namin kalakasan, Lord, patawad po. At dalangin po namin simula ngayon, Lord, patuloy kami magtitiwala sa iyo, Lord, ng buong puso, buong buhay. At nawa, Panginoon, Ikaw lamang po ang patuloy na mamuhay sa aming sarili, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming negosyo, lalo na po sa iyong church, O God, sa Church of God. Lord, salamat dahil napakabuti niyo po sa amin.
Ipanalangin ko po ang bawat kapatid na narito sa mga sakit o karamdaman. Heal us, O Lord. Make a miracle, O God. Make a miracle sa buhay ng bawat isa na narito, O Lord. Sa mga hindi pa po tumatanggap sa iyo bilang Lord and Savior. Lord, we're praying for salvation. Salvation po sa bawat isa. Lalo na po sa aming pamilya, sa aming puntahanan, sa aming komunidad. Born again Imus, born again Pilipinas, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pipuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. We love you. We praise you, Jesus. We praise you, O God. Lord, itaas niyo po ang pamumuhay ng bawat isa. Give more increase of income, increase of salary, more promotion, excellence in work, and excellence in their studies, O God. Excellence in our ministry, in our Christian life, Lord. Pagyamanin niyo po ang bawat kapatid ko na narito, O Lord, sa mga nangangailangan, Lord. Bless us, O Lord. Bless us. Lord, sa mga umiiyak at may mga problema, reassure us, Lord, na hindi nyo kami pababayaan, na iyo kaming yayakapin, at ang iyong kapangyarihan ay patuloy na dadaloy sa bawat isa po sa amin, O God. Lord, blessing upon blessing sa aking kapatid, Lord. Sa mga prayer niya, Lord, na matagal na pong inaayin sa iyo, Lord. Bigyan mo siya ng assurance, Lord, na malapit niya na itong matanggap, O Lord. Patuloy lang kami magtitiwala sa iyo, O Lord. Pati po yung sa pamilya, Lord, kayo po ang magre-restore ng relationship po ng bawat isa po sa amin, O God. Nawa, Panginoon, pagharihan kami ng pagpapatawad, Lord. Ng pagpapanalanginan, ng pagtutulungan, O Lord. At nawa, Panginoon, magkaroon kami ng banal na takot na sumunod sa iyo, O Lord. Lord, sa mga kapatid ko na may mga kainaan pa, may mga shortcomings, Lord, may mga vices pa ang hindi kayang bitawan, Lord. I'm praying, Lord, make a miracle, Lord. Give them power to resist evil, O Lord. Give them power in the name of Jesus. Give them power to resist evil, O God. Sanctify your life. Sanctify your life, kapatid. Isuko mo na kay Lord. Lahat ng isusuko. Magtiwala ka sa Diyos na buhay. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, O God. Lord, isusuko namin lahat ng aming mga kasalanan. Lord, isusuko namin ang aming buhay sa iyo. Lord, walang imposible sa iyo, O Diyos. Lord, bless us. Bless us. Hallelujah. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, O Lord. Salamat, Lord. Mahal na mahal po namin kayo, O God. These people, these brothers and sisters of mine, Lord, mahal na mahal po namin kayo, O God. Wala kaming ibang pag-asa. Wala kaming ibang pundasyon, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Sustain us. Empower us, O Lord. Yakapin mo kami ng iyong pag-ibig, O Lord. Salamat, Panginoon. Lord, we continue to pray for one another, Lord. Maging po sa mga tithes and offering na sa mga magkakaloob, Lord. Bless all of our tithes and offering. Nawa, Panginoon, ito'y magamit po sa iyong karyaan lamang, Lord. At marami pa pong ma-reach out ng mga kaluluwa patungo sa iyong kabutihan, sa iyong karyaan, O God. At dalangin po namin, Lord, sa mga tapat na nagbibigay po ng kanilang mga ikapu at handog, Lord. Kayo na po ang patuloy na mag-bless po sa bawat isa. At maging po sa mga walang kakayanan, Lord, na magbigay. Lord, kayo na rin po ang mag-bless po sa amin lahat, Lord, especially sa trabaho at negosyo. Lord, muli, salamat. At sa amin pong pangsamantalang pag-iwahiwalay, tanggapin ng bawat isa ang pag-ibig ng Diyos, Ama, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, ang grasya at biyaya ng ating Panginoong Yesus, and peace and fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Praise God po. God bless po sa ating lahat. God bless everyone. Hope to see you po again next week.
No, every Wednesday meron tayong prayer meeting or midweek service every 7 p.m. Meron po tayo live sa ating FB page and syempre dito po sa ating sanctuary. And every Friday, TGIF. Ayan, everyone is invited. Everyone is welcome there. And every Saturday po, Youth Empowered Demos and Young Adult Ministry. And syempre po, next Sunday service. God bless everyone!